Hi best friend mama, tulad mo, isa din akong mama. Meron akong dalawang anak, isang babae at isang lalaki. Masaya ako sa pamilyang meron ako. Yung asawa ko mabait siya, masipag magtrabaho, walang bisyo at mabuting ama sa mga anak ko. Masasabi kong maswerte ko sa kanya dahil alam naman natin sa panahon ngayon ay bihira ang lalaki na ganyan. Sa sobrang bait ng asawa ko ay naawa ako sa kanya. Alam kong nahihirapan na siya sa pagtatrabaho dahil alam niya naman po na mahal ang bilihin ngayon. Kinausap ko siya ng masinsinan, ilang beses ko sinabi sa kanya na gusto ko magtrabaho para makatulong sa kanya. Ang kaso ay ayaw niya, presyo paano daw ang mga bata, sino daw mag-aasikaso dito, kaya pa naman daw niya. Napaka-responsable niya, best friend mama, kahit nakikita kong pagod siya every time na mauwi siya galing trabaho, ay sinisigurado pa din niya na may oras siya para sa aming pamilya. Para naman kahit paano ay ma-relax siya bilang asawa niya, ginagampanan ko din naman ang pagiging isang mabuting asawa at ina. Kaya lang syempre gusto ko din makatulong financially sa kanya. Minimum wage earner lang ang asawa ko. Marami kaming utang at tuwing naiisip ko ang mga utang namin, hindi maalis sa isip ko na magtrabaho ako para makabawas kahit papano sa bigat ng mga gastusin. Ang problema ko po ay tuwing i-open ko ang topic na to sa asawa ko ay lagi siyang nagagalit sa akin. Huwag ko daw ipilit ang gusto ko. Kaya niya daw buhayin kami ng mga anak namin. Dito na lang daw ako sa bahay. Nauuwi ang pag-uusap namin sa pagtatalo. Simula nung tinigil ko nang ipilit sa kanya. Hindi ko alam kung pride ba niya ang iniisip niya, bakit ayaw niya ako pagtrabahuhin. Hindi ko pa gets, best friend mama. Gusto ko lang naman tulungan siya eh. Ano bang dapat kong gawin at sabihin para mapapayag ko siya? Salamat po, Mama from Cebu. Salamat sa sulat mo, Mama from Cebu. Ito na nga ang payo ni Mama sa'yo. Bilang unang letter sender ay masaya ako na hindi ganun kabigat ang problema mo. Tunay nga maswerte ka sa iyong asawa. I'm sure ay maswerte din siya sa'yo. Dahil isa kang mabuting ina, maswerte kayo sa piling ng isa't isa. Bagaman nauunawaan ko na gusto mong tulungan siya financially, dahil sa mag-asawa ay isa yan sa nagpapatibay ng relasyon, ang pagtutulungan, mas mainam siguro na tignan mo din ang pinupunto ng asawa mo. Alam kong na-appreciate niya na gusto mo siyang tulungan. Pero naisip mo ba ang pwedeng maging consequences nito pag nagtrabaho ka? Yung mga anak nyo, ready ba sila na both parents ay madalas wala sa bahay? Kung nakakaunawa ng mga anak at malalaki na, nararapat lang na tanungin din sila sa magiging desisyon mo. Lalo na kung pati sila ay maapektuhan, di ba? Maapektuhan in a way na kung daddy na wala kang work ay gigising na lang sila at ready na ang almusal. Pag nagtrabaho ka, syempre kailangan din nila mag-adjust at asikasuhin ang sarili nila, lalo na kung parehas kayong pang umaga. Diba? Yung mga ganong small changes ba? Ready ka na ba? Ready ba ang mga kids? Ready ba si asawa? Sa pamilya din kasi kailangan ng compromise. Kung di payag ang asawa mo, ay sundin mo na lang siya. Ang sabi naman po sa Bible ay magpasakop tayo sa asawa natin. Pero syempre tignan mo din kung tama ba yung sinasabi ni husband mo. Hindi basta-basta mapapasakop agad. Marami namang way para makatulong ka kay mister nang hindi umaalis ng bahay. Pwede kang magnegosyo, magtinda ng mga merienda sa tapat ng bahay mo, mag-online selling, or sa panahon ngayon, meron na ding mga work from home jobs. Huwag kang magpa-pressure sa mga utang nyo. Kung yun ang nagtitrigger sa'yo para maghanap ng work at nagiging dahilan naman para di kayo magkasundo ng asawa mo, ay itigil mo na. Sabi naman niya ay kaya niya eh, at responsable siya. Sa tingin ko ay di naman pride ang umiral sa kanya. Sadyang ikaw lang ang nape-pressure sa utang. Huwag ka mag-alala, Mamshi. Ang utang ay kasama na sa buhay yan. Basta make sure lang na responsable ka sa pagbabayad. Yes, tama ka. Mahirap ang buhay ngayon. Pero kung magtutulungan at mag-uunawaan kayo ng asawa mo, ay magiging madali lang yan at kayang-kaya yan. Isip ka na pwedeng inegosyo sa bahay nyo. Kung hindi naman makaisip ng negosyo or kung hindi naman uubra, mag-focus ka muna sa pagiging ina at asawa. Kung nababayaran naman ang mga bills, nakakapag-save kahit papano at namamanage ng tama ang income, I guess okay na yun. Huwag masyadong magpa-pressure sa utang, Mamshi. Gawin mo lang yung kaya mo at i-continue mo lang ang pagtulong sa asawa mo sa pamamagitan ng pag-aasikaso ng buong pamilya mo.
Tandaan mo, walang katumbas na salapi ang masaya at nagkakasundo na pamilya. Yun lang, sana ay makatulong sa'yo.